Welcome to Donmar TV News Channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang topic po natin ngayon ay itong yung speech ni Duterte sa Ilocos Sur. Okay? Kasi si Duterte bumisita sa Ilocos Sur at may pasaring na parang inendorso niya si Bongbong Marcos, no? Ba't ko nasabing parang si Bongbong Marcos yung inendorso niya? Kasi ganito, ito yung sinabi niya. Sa kabinete raw niya ay parang apat o tatlo na lang yung mga Bisaya na what do you call that? Parang tatlo o apat na lang yung mga Bisayang na natili sa kanyang kabinete. At lahat raw yung ang natitira ay lahat yung kasama nila Ilocano na raw lahat. So 1 month na lang raw siyang aalis sa Malacanang. Sinabi niya sa mga taga Ilocos na mamili na lang kayo kung sinong Ilocanong leader ang iluklok nyo as president. Yan ang sinabi niya. So alam naman natin na si Bongbong Marcos lang yung klarong-klarong Ilocano, di ba? Na presidential aspirant. Yan ang tanong natin kung si Bongbong Marcos ba yun ang pinasaringan ni Pangulong Duterte. Di ba? So, di natin alam kasi walang pangalang ibinigay. Okay? Pero tandaan natin na si Bongbong Marcos lang ang Ilocano tumakbo as president. Oh. So, panoorin natin itong video. Okay? At i-erase muna natin itong ating thumbnail natin. Okay. That my Secretary of Agriculture nandito. Taga sa lugar pala ninyo ito. You know, mag-segue muna ako. Alam mo, sa dormitoryo, may kwarto. Ang ka-roommate doon, si Dulay, yung BIR, Ilocano, taga Baguio, pati si Bebot Belio, yung Secretary of Labor ngayon. Ang kaharap ng kwarto nila, ako, pati si Yasay. Kaya si Lasay hindi talaga tinanggap ng commission on appointments ng Congress kasi Amerikano pala ang buang. Patay na, so kindly erase it. Hindi ko talaga alam eh. Otherwise, I would not have appointed him. But you know, in my cabinet, apat o tatlo na lang kaming Bisaya na iwan. Puro Ilocano na. Kaya ibigay ko na lang ito 1 buwan, alis ako sa Malacanang, mamili na kung sinong Ilocano na leader ilagay ninyo doon. Oh, ayan. Diba? Nagsisigawan yung mga tao kasi pag sinabi niya, parang sinabi niya na mamili na lang kayo kung sinong Ilocanong leader ang iluklok nyo. So, yan, nagsisigawan yung mga tao. So, parang yung mga tao doon, lahat puro supporter. Siguro gusto rin na si Bongbong Marcos yung i-endorso niya. So, nagpalakpakan yung mga tao. Matatandaan natin na si Mayor Isko ay nangangarap ding i-endorso ni Pangulong Duterte, di ba? Nagpasaring rin ito sa mga media na gusto rin magpa-endorso ni Pangulong Duterte pero hindi nangyari ito. Okay? At pero wala, malabo si Mayor Isko eh. Malabo. Parang si Mayor Isko nga sabi niya na DDS, ang meaning raw ng D ay dumagoso. Noon, that is Duterte diehard supporters. Ngayon, dumagoso diehard supporters na raw yung DDS. Para sa akin, isa ako sa mga
DDS rin ako, no? So, para sa akin, hindi ako papayag na dumagoso diehard supporters, no? I'm one of the DDS na hindi papayag na si Mayor Isko ang i-endorso ni Duterte. Mas gusto ko na lang si Bongbong Marcos dahil katandem niya si Inday Sara, 'di ba? So, malaking chance na si BBM ang i-endorso ni Duterte in the coming future kasi blood is thicker than water, 'di ba? So tandem sila sa kanya ang anak na si Inday Sara. So alam naman natin na pero may na-mention rin yan ni Duterte na nagkausap na raw si Inday Sara, si Inday at si President Duterte tungkol dyan. Pero hindi niya dinitali kung anong pinag-usapan nila. Pero ang sabi niya lang hindi nakausap sila. Siguro nakausap sa tungkol kay Bongbong Marcos. Pero hindi as politically hindi political yung usapan nila. Parang father-daughter lang yung style ng usapan ba. So natural naman yan sa isang pamilya, di ba? So ito, let's just hope, and mga BBM supporter, let's just hope and pray na talagang susuportahan i-endorso yan ni Pangulo. Napanood ko nga si Banatbay kagabi sa kanyang vlog, no? Sa kanyang live. Pikon na pikon si Banatbay sa balitang ito. Ayaw niyang aminin, sabi niya nagbibiro lang. Oo nga, nagbibiro lang yung presidente. Pero ba't ka naman magpasaring ng ganun, di ba? So, ito si Banatbay pikon na pikon sa balita, no? Kasi maka-Isko ito si Banatbay. Noon tinitira niya si Isko Moreno. Ngayon si BBM na ang tinitira, no? Noon binatikos si Isko Moreno Lahat ng mga palpak na ginawa ni Isko Moreno, natural binatikos niya. Ngayon na parang na-interview niya ng isang saglit si Isko Moreno at pinapasyal, feeling ko parang pinasyal siya ni Isko sa kanyang zoo, no? Ng opening. Parang bumaliktad yung hangin Napunta na siya kay Isko at sabi pa niya noon na hindi raw siya bayaran. Pero anong nangyari ngayon? Nandun na siya kay Isko, no? Kaya Banatbay, it's a slap on your face talaga if kapag itong si Duterte ay endorso niya what do you call this, BBM, it's a slap on your face, no? Because I know also, sa akin lang ito, parang hindi malabo talagang i-endorso ni Duterte si Mayor Isko, no? Alam ko naman ito si Duterte, ayaw ng mga taong mayayabang si Mayor Isko, he's naturally mayabang. Mayor Isko is naturally mayabang. Noon mayabang na yan, no? Mayabang na yan si Mayor Isko. Ngayon lang yan na parang tuta na ganoon kasi yan lang, yan lang sa mga tao no, na iboboto siya sa sa ngayong eleksyon, no? So mag-comment lang kayo sa inyong opinion dito, guys, sa comment section. Mag-comment kayo, babasahin natin yan. At don't forget to like this video, share this video, guys, para malaman natin kung ano talagang opinion sa iba. Please subscribe to my channel, hit the notification bell para updated kayo sa mga latest news ko. Okay? So hanggang dito lang. See you in the next video. God bless everyone.